Ang ating pong topic for this morning ay living in Christ's peace. No, mamumuhay tayo sa kapayapaan ng ating Panginoong Kristo, which brings us to our text for this morning. No, na lagi po nating nire-remind tayo, no, na text a day uh, makes the heart strong. A text a day makes a heart strong. So ang text po natin for this morning is John 14:27. Ito po ang sabi, babasahin ko muna, no? Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. No, ang ganda po ng pangako na ito ng ating Panginoon. Yung peace, yung kapayapaan ay iniiwan sa bawat isa sa atin. John 14:27. Ulitin po natin, no? Peace I live with you. My peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Yan. Ito po, ang ating pong text for this morning. Napaganda rin man sa Tagalog. Ang sinasabi po dito, Juan 14:27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso, ni matakot man. Now, meron po dito, no, mga ano po ito doon sa panimula na sinabi ng ating Panginoon, yung mga salitang bago ito dumating sa krus, no? Sila po kasi ay kinakabahan na yung sa panahon na sila po yung mga disipulo ay ano po sila nababalisa na sila na wala pong katiyakan yung kanila pong future, no? Hindi po siya nag-aalok ng kayamanan. Hindi rin kapangyarihan ang kanyang inaalok, kundi kapayapaan. Isang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. No? Kaya ngayon, sa mundo po ng kaguluhan, ang pangakong ito po ay nananatiling angkla ng ating pong mga kaluluwa. Napaka-importante po ang kapayapaan. Ang mga mayayaman, no, yung mga sila po ay nakakuha or na kumita ng maraming mga pera. Usually, tumitira po sila sa mga malalaking mga bahay, no? At naglalagay sila ng mga guards o kaya mga CCTV, no? Para sila ay makatulog ng payapa. No? Pero doon naman sa kabilang banda, oh, yung bahay ay barong-barong lang. Yung kanilang bintana ay nakabukas. Yung kanilang pintuan, madaling masira, pero payapa rin naman sila. No? So, ibig sabihin yung kapayapaan ay hindi lang po ito makukuha kung mayaman ka. Ang kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon, ito po yung binibigay para sa lahat. Mataas man ang antas mo sa buhay, ikaw man ay nasa mababang antas ng buhay, kaya mo o pwede kang magkaroon ng kapayapaan kung tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon. Okay? So, ang assignment po natin for this whole day, no, ating pong i-memorize itong text po natin, John 14:27, na sinasabi, Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give it I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. No? Kaya nga ang ating pong acronym for this morning, peace, kapayapaan. P-E-A-C-E. Peace. Yan. Punta-punta tayo. Ano po yung peace na ito? P, promise of His presence. No? Ang pangako na ating Panginoon ng kanyang presensya. Pangalawa, enduring gift, not temporary. No? Ito po yung talagang yung kaloob ng ating Panginoon na patuloy, no? Hindi yung temporary lamang. No? Yung letter A, assurance in troubled times, yung katiyakan ng ating Panginoon sa mga magulong panahon. Okay? And letter C, comfort through the Spirit.
kaaliwan sa pagitan po ng banal na spirito and letter E doon sa ating pong acronym na peace ay everlasting confidence in Christ, no? Walang hanggang pagtitiwala, no? Na tayo ay na kay Kristo. Okay? So, yan po. Let us always remember, no? Yan po ulit, text. John 14:27. Peace I live with you. My peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. No? Now, isa-isahin po natin yung ating pong acronym na peace. No? At ito po ay mabilisan sapagkat konti lamang ang panahon natin. At ito po ay 5 puntos, no? Mula po dun sa ating pong teksto. Una, promise of His presence. Pangako ng presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung kapayapaan ay iniiwan sa atin ng ating Panginoon. Sabi po dito, peace I live with you. Okay? Ang kapayapaan na binibigay sa atin ay ibinibigay ng presensya ng ating Panginoon. Okay? Hindi po basta kapayapaan lang na ihinagis. O sige, iyan yung kapayapaan ko, bahala kayo sa buhay niyo. Hindi po. Ang kapayapaan ay nakukuha sa presensya ng ating Panginoon. Kaya naman, yung promise niya na yung presence ng ating Panginoon ay makukuha po natin yung kapayapaan. Peace I live with you. My peace. Mamaya po yung my peace. No? Sa Matthew 28:20, ito po yung sinasabi, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. No? Ganda pong pangako ng ating Panginoon. Narito ako'y kasama ninyo. Ang sabi po niya, hindi lang basta kasama, palagi ko kayong kasama. Hindi ngayon lang, hindi bukas, kundi magpa sa walang hanggan or hanggang matapos ang sanlibutan. Okay? Napakaganda pong pangako ng ating Panginoon. Kung tayo namumroblema sa buhay po natin, meron tayong kinakaharap na napakalaking challenge sa buhay natin, huwag po tayong mag-alala. Kasama po tayo ng ating Panginoon. At ang kapayapaan niya ay sumasa atin. Na atin pong maaaring panghawakan itong pangako nito. Dahil ang sabi niya, Lo, I am with you always. Narito kasama ninyo akong palagi, no? Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi naman po sa Isaiah 41:10, Fear thou not, for I am with thee. No? Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. No? Kaya nga po, ano ba yung mga kinakatakutan natin? May mga pagkakataon na akala po natin tayo lang mag-isa. Usually yan ang nangyayari kapag parang iniwanan ka ng mahal mo sa buhay o kaya naman iniwanan ka mga kaibigan ninyo. Sabi kasi doon sa isang saying, there is strength in many, no? Merong kalakasan sa marami. Pero kung nag-iisa ka na lang, may kalakasan ka ba? Parang manghihina ka na, matatakot ka na, at ikaw ay parang mawawalan na ng kalooban. Pero ang binabanggit po kasi dito, sumasa atin ng ating Panginoon. Hindi lang po isa yan. Pag sinabing sumasa atin ng ating Panginoon, kasama dyan ang Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. No? Hindi po yung parang, yung tatay lang pumunta. Hindi po, magkakasama po sila talaga. Iisa lang po sila eh. No? At kasama rin dyan yung mga laksa-laksang anghel. So, saan pa? Bakit pa tayo matatakot kung kasama natin ang ating Panginoon? At ito man ang pinangako niya sa atin. Huwag kang matakot. Yan. So, bakit tayo matatakot? Alam niyo po, sinabi sa psychology, 90% daw nung pinoproblema natin, halimbawa, nag-aalala tayo, yung alalahanin po natin sa buhay, 90% nung inaalala po natin ay hindi nangyayari. No? Halimbawa, iniisip natin, baka na-disgrasya yung anak ko, baka kung ano nangyari sa anak ko. Hindi naman pala nangyari. Yung anak mo pala ay hindi lang nakapag-text dahil busy. No? So, yan po, huwag tayong matakot. Ang sabi ni Ellen White sa Education, page 255, the presence of God gives stability to our purposes and sanctifies our plan. No?
Yung presensya daw ng ating Panginoon nagbibigay katatagan, sa ating pong mga layunin at papabanal sa ating pong mga plano. Kaya nga sa araw-araw na tayo po ay nananalangin, 'no, anyayahan po natin palagi ang presensya ng ating Panginoong Kristo. Bago po tayo, magsimula sa ating trabaho, hanapin muna po natin ang ating Panginoon bago tayo humarap, 'no, sa mga hamon ng ating pong buhay, sa mga challenges ng ating pong buhay. Dahil ang pangako niya, lagi siyang sumasa atin. Yung promise niya na ang pangako ng kanyang presensya. Okay? So, yan po yung letter P. Sunod po yung letter E, enduring gift, not temporary, no? Yung pangmatagalang regalo o kaloob ng ating Panginoon, hindi po ito pansamantala. Sabi po kasi dun sa text, not as the world give it I unto you. Pag sinabi pong ano yun, yung binibigay po ng mundo, ito po pansamantala, nauubos po yan. Pero ang ating Panginoon, kapag siya po ay nagbigay, no? Hindi po ito nauubos, unlimited po ito, no? It is not temporary, it is enduring, no? Enduring gift. Yung makabundo pong kapayapaan, ito po ay marupok. Yan. At yung kapayapaan ng ating Panginoong Kristo, ito ay walang hanggan. Now, sabi po sa Philippians 4:7, the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. No? Ang gandang pangako, yung kapayapaan daw ng ating Panginoong Diyos. No? Higit sa lahat, yung pagkaunawa po natin ay mag-iingat po sa ating pong mga puso, sa ating pong isipan, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Ito po ay lagi pong magkadugtong. Kapag meron tayong relationship sa ating Panginoon, yung kapayapaan na galing sa ating Panginoon ay laging sumasa atin. Hindi dahil sa malakas po tayo, no? Hindi dahil sa psychologically kaya po nating lumaban sa mga problema. Hindi po 'yon. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan dahil meron tayong pag-asa kay Kristo. Meron tayong kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Kapag tayo po ay nagtiwala sa Kanya, there will be peace. No? Kapag tayo po ay nanalangin, Panginoon, tulungan niyo po ako. Kapag sinabi niyo na yung problema niyo sa ating Panginoon, huwag niyo nang problemahin yun. Nabigay niyo na sa ating Panginoon eh. No? Umasa na tayo sa kanyang pangako. Humawak na tayo sa kanyang mga salita. At kapag ganyan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi dahil sa nagwawalang bahala tayo, kundi dahil sa nagtitiwala po tayo sa ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Isaiah 26:3, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed in thee. Yun po pala ang sikreto. Meron tayong kapayapaan dahil yung isip po natin ay laging nakatuon sa ating Panginoong Kristo. Kapag tayo ay laging nag-iisip na ang ating Panginoon ay kasama po natin, wag po kayong mag-alala dahil ang mga problemang kinakaharap ninyo ay magkakaroon ng solusyon sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. So, the time na kayo po ay mag-alala, kayo ay lalo pang lumapit, magkalapit-lapit tayo sa ating Panginoon at siya ang magpapalakas sa ating pong mga kalooban. Now, sabi po ni Charles Spurgeon, sabi po niya, the peace of God is better than joy. It is calm and deep like a river. No? Ganda po, no? Kayong kapayapaan ng Diyos ay mahigit pa kaysa sa kagalakan. Ito po ay tahimik, no? Malalim, tulad ng isang ilog. No? Kaya nga, huwag natin ibase yung kapayapaan po natin sa ating pong kapangyarihan. Kaya yung ating mga ari-arian, kung ano yung mga kakaya nating gawin, kundi atin pong iangkla, no? Idikit natin ang ating pong kapayapaan sa ating Panginoong Kristo dahil hindi po siya nagbabago. Yung pag-ibig niya nandyan pa rin sa bawat isa sa atin. Okay? Ang sunod po doon sa acronym natin na peace ay letter A, assurance in troubled times. No? Meron tayong kapayapaan na ito po ay sigurado,
kapag tayo po ay namomroblema sa mga panahon na punong-puno tayo ng problema. Kaya nga, sabi po dito kasi doon sa ating pong text, "Let not your heart be troubled." Now, eto po ay sinabing, please, you may not, no, hindi po ito request, hindi po ito option. Ang sabi po sa atin parang ito po ay utos, huwag, no? Huwag mabagabag ang iyong puso, no? Parang sinabi yung sa utos ng ating Panginoon, huwag kang papatay, no? Huwag kang mangangalunya, no? Sabi rin po dito ng ating Panginoon, huwag mabagabag ang iyong puso. Alam niyo po yung kapayapaan, hindi po ito, kawalan ng kaguluhan. Ngunit ito po yung katiyakan na sa gitna ng kaguluhan, 'no, nandiyan ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay kapag nanalangin, hindi po aalisin ng Panginoon yung problema ninyo, 'no, pero sasamahan niya tayo na harapin yung problema at merong mga solusyon na nagtuturo sa atin na lalo pa tayong magtiwala at lumakas sa ating pong mga pananampalataya. Ang sabi po sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. No, yan po ang ganda. Ang Diyos po yung kanlungan po natin at kalakasan po natin. No? Isang matatag na saklolo, no? Kapag tayo po ay humaharap sa mga kabagabagan ng ating pong buhay. Refuge and strength. No? Minsan tayo po, pag namumroblema, meron tayong lugar kung saan tayo nagkakanlong. Siguro sa bahay po ninyo 'no, maganda meron po kayong lugar kung saan tahimik, may space doon, luluhod kayo, mananalangin po kayo at doon ibubuhos niyo 'no, yung problema niyo sa ating Panginoon. Hihingi kayo ng saklolo 'no. Pero ang ating Panginoon hindi naman po tayo iiwanan, lagi po tayong sasamahan ng ating Panginoon. Because napakaganda na sinabi po dito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Sabi po sa John 16:33, "In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." No? O sinabi po dito, sa mundo na ito magkakaroon tayo ng mga kapighatian. Hindi po sinabi dito, sa mundong ito, aalisin ko ang mga kapighatian. Hindi po yan ang sinabi ng Panginoon. Makakaranas po tayo ng mga problema. Makakaranas tayo ng kapighatian. Pero ang sabi niya, huwag mawalan, babagabag ang puso o kalooban po natin. Dahil dinaig na ng ating Panginoon ang sanlibutan na ito. Be of good cheer, ang sabi, for I have overcome the world. Ang sabi sa Desire of Ages, na sulat ni Ellen White, when we take Christ at His Word, peace enters the heart. Kapag tinanggap po natin ang salita ng ating Panginoon at pinanghawakan natin yung kanyang mga pangako, ang kapayapaan po ay pumapasok sa ating pong mga puso. Kung kayo ay nagdadalamhati, kung kayo man ay naguguluhan, kung kayo man ay may problema, no? Panghawakan po natin ang salita ng ating Panginoon at magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kapag naharap po tayo sa maraming mga pagsubok, no? Minsan, nawawalan na tayo ng pag-asa. Napakalaki ng problema. Pero kapag tayo po ay humawak sa ating Panginoon at ating pong claim yung promise, no? I-claim na natin yung promise ng ating Panginoon o tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan. Okay? At ang sunod po, yung letter C, comfort through the Holy Spirit. May kaaliwan po pala sa banal na spirito, no? Ang binabanggit po dito yung context na John 14. Ito po yung promise, no? Na meron pong mga aaliw who is the Holy Spirit, no? Ang kanyang kapayapaan po ay inihahatid sa magitan po ng banal na spirito. No? Magkasama po kasi yan. 'Di ba nung umalis ang ating Panginoon, ang sabi niya, ako ay mag-iiwan sa inyo, no? Ng Parakletos, which is the Holy Spirit, no? Na tayo po ang ang banal na spirito ang tagapagtanggol, no? Kasama natin sa ating pong buhay. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Meron tayong
tagapagtanggol. Ang sabi po sa John 14:26, "The Comforter, who is the Holy Spirit, shall teach you all things." No? Siya po ang magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay. Minsan, eto po ang nagiging problema. Nagkakaroon tayo ng agam-agam, namomroblema tayo, tayo po ay natatakot dahil may mga pagkakataon na hindi pa natin alam, no, kung ano yung mga pangyayari. Yan. Halimbawa, sinabi sa inyo, "Uy, nadisgrasya yung anak mo." Talagang, "Uy, ano ka" ang dami niyo ng iniisip na mga problema, no? Tapos ang nangyari pala, yung anak mo ay nadapa. Oh, at ang sabi nung alam mo na, nalaman mo na na may galos yung tuhod, namroblema ka pala, yun lang pala, galos lang pala sa tuhod. So kapag meron tayong alam, 'no, alam natin yung mga nangyayari at, tinuturo sa atin ng Banal na Espiritu lahat ng mga bagay, nawawala yung agam-agam, nawawala yung problema, nawawala yung ating pong, pag-aalala dahil sa alam na natin, 'no, ang mga bagay-bagay. Sabi po sa Romans 15:13, "The God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Spirit." Ano yung binabanggit po dito? Binabanggit po dito na merong pag-asa. Okay? Merong kagalakan, may kapayapaan, no, sa ating pong pananampalataya dahil merong pag-asa po tayo sa magitan ng banal na Espiritu. No? So, wag po nating iniisip na tayo lang ay mag-isa dahil nandyan ang banal na Espiritu kasama po natin. Ang ating Panginoong Hesus, no, na naghahanda ng dakong kalalagyan natin doon sa langit na bayan, ay nagbigay sa atin ng tagapamagitan na kasama po natin. Ang sabi ni Ellen White sa Signs of the Times, "Through the agency of the Holy Spirit, the soul is made pure and peace is given." No? Sa mamagitan daw po ng kalayaan ng banal na Espiritu na tayo po ay dinadalisay. No? Ang kapayapaan ay naibibigay po sa atin. Kaya nga, bago tayo magdesisyon ng mga malaking desisyon o may anumang mga salungatan, manalangin po tayo sa patnubay ng Banal na Espiritu. Dadating po yung kapayapaan kapag isinuko po natin ang ating puso sa Kanya. At ang pinakahuli, letter E, everlasting confidence in Christ. No? Walang hanggang pagtitiwala kay Kristo. Yung binabanggit po, "Neither let it be afraid." No? Wag daw pong matakot ang ating pong mga puso. Ang kapayapaan po kasi nagbubunga po ng lakas ng loob at pagtitiwala. No? Kung tayo ay may pinagkakatiwalaan, meron tayong pag-asa na pinanghahawakan sa mga pangako na binibigay po sa atin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Sa 2 Timothy 1:7, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Yan po ang iniwan sa atin at ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi tayo binigyan ng spirito ng takot, kundi binigyan tayo ng spirito ng kapangyarihan, no? Ng pag-ibig at katinuan. Panghawakan po natin ito. Another text sa Romans 8:31, "If God is for us, who can be against us?" Ang ganda po. Ito ang napakagandang pangako din. Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang makakalaban natin? Kaya nga, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Another quotation from Dwight L. Moody, "A little faith will bring your soul to heaven. A great faith will bring heaven to your soul." No? Ganda. Kapag tayo po ay merong maliit na pananampalataya, dadalhin ang kaluluwa natin doon sa langit. Kapag meron tayong higit na pananampalataya, dadalhin ang langit sa ating pong mga puso. Kapag tumaas po ang takot sa atin, kapag dumami ang takot sa atin, we are overwhelmed by fear, angkinin po natin yung kapayapaan ni Kristo. Ito po ay ating pong kalasag. Magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. Hindi po sa ating sariling kalakasan, pagkos tayo ay patuloy na humawak sa pangako ng ating Panginoon.
So yan po yung, 5 sa ating pong acronym na peace. Hindi po tayo ano, eh, iiwanan ng ating Panginoon. Kung tayo man ay matakot 'no, tayo ay, manghawak sa kanyang pangako. Sasamahan po tayo ng ating Panginoon. So alalahanin po natin yung acronym, peace. P, promise of His presence 'no, pangako ng kanyang presensya sa bawat isa. Letter E, enduring gift na temporary 'no. Ito po ang pangako niya ay tuloy-tuloy, hindi po ito pansamantala. Letter A, assurance in troubled times. Katiyakan 'no, sa panahon na tayo po ay may kaguluhan sa ating pong buhay. Letter C, comfort through the Spirit 'no, may aliw sa magitan ng banal na espiritu. At pinakahuli, letter E, everlasting confidence in Christ, walang hanggang pagtitiwala kay Kristo. Kaya nga tayo ay laging manghawak sa salita ng ating Panginoon at patuloy na ating pong panghawakan ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Dahil siya ang nangako, tayo ay maaaring tumayo sa pangako niya. Alalahanin po natin, John 14:27. Peace I live with you. My peace I give unto you. Not as the world give it I unto you. Let not your heart be troubled, neither be afraid. Kaya nga po, no, sa buhay po natin, marami tayong kakaharapin na problema. Ayan naman ang sabi sa atin na ating Panginoon. Pero huwag tayong matakot. Kasama po tayo niya. Kaya sa buong maghapon na ito, sa buong isang linggo po na ito, no, nais po ba natin magkaroon ng kapayapaan sa ating pong buhay, sa ating pong puso, lalong-lalo na sa ating pong kinabukasan? No, narito ang pangako ng ating Panginoon, panghawakan po natin dahil siya ang nangako sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit. Muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Maraming salamat po sa inyong pangako. Sinasabi niyo sa amin na huwag kaming matakot, bagkus kami ay humawak sa inyong banal na mga salita. O Panginoon, alam po namin kami ay lagi niyong sasamahan at gagabayan. At kami po, Panginoon, ay kampante at kami ay may kapayapaan sapagkat kayo ang siyang nagbibigay ng kapayapaan sa amin. Pagpalain po ang bawat isa sa umaga po ito. Samahan kami sa buong maghapon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.